In love ako sa isang taong may dismissive avoidant attachment na nagsistruggle magkaroon ng commitment. Nakipag-break sa akin ng ex ko of 10 months na sa simula pa lang ay alam ko ng hyper-independent at may avoidant attachment. Ang sabi niya, hindi siya ready mag-commit sa relationship dahil wala siyang emotional capacity na mag-handle dito. Pero pinush ko pa rin at sabi ko, try lang natin. Sa simula, naging patient ako and after a few months, we agreed to take it slow. Secure attachment ako noon pero habang tumatagal ang relationship namin, natitrigger yung anxiety ko dahil minsan sobrang affectionate niya tapos biglang nawawalan ng attention. Sa chat, active siya tapos biglang nawawala. Nung una, inoobserbahan ko lang at hindi ko siya kina-call out hanggang paulit-ulit yun. And then finally, tinanong ko na siya tungkol doon para maintindihan ko kung saan siya nanggagaling pero defensive siya. Ang sinabi niya na coping mechanism niya ang self-isolation. Sabi ko naman, okay, basta kapag gusto niya mag-isolate ay mag-heads up lang siya. Apparently, nahihirapan siya sa ganito. Hindi siya sanay. I assured her na susuportahan ko siya habang pinoproseso niya ang ganong setup pero maraming misunderstandings na nangyayari dahil sa defensive reactions niya. To be fair to her, she tried many times to be more open to me kasi naisip din niya na baka yung reactions niya dati ay dahil nasa adjustment period pa siya. Hindi din naman nagtagal, na-frustrate na siya sa sitwasyon kasi sobrang pressured siya. Sobrang patient and understanding ko naman. Pero she felt na hindi niya kayang i-reciprocate ang binibigay kong effort. But then, hindi ko naman hinihingi sa kanya yon. Ang gusto ko lang naman, maintindihan ko siya. Pero hirap talaga siya mag-communicate fully. So, kapag nangyayari ito, nagiging anxious and emotional din ako and sometimes I got lost on how to handle her. Dumating ang time na drained na siya at humingi siya ng space. And so we did. After a week, na-realize niya na nagagawa pa rin naman niya ang gusto niya kahit nandyan ako sa buhay niya. At na-reassure ko rin siya palagi na aalalayan ko siya sa journey niya with me. Naging smooth naman ang flow. Nag-effort naman talaga siya. Pero hindi nagtagal yon kasi bumalik lahat ng negative emotions niya. Hindi niya kayang isustain at nasashock siya sa hindi niya nakasanayan. She felt traumatized sa pressure, frustration, at displaced anger niya na lagi niyang nailalabas sa akin. And then bigla na lang niyang gustong tapusin ang relationship namin after each good progress. Gusto niya raw kasi ng freedom at hindi pa rin daw siya ready mag-commit. Frustrating din on my part kasi every time she felt that way, I felt blindsided kasi akala ko nagiging okay na kami. And sobrang laki ng effort ko na ibigay sa kanya ang pacing na gusto niya. She said she needed more time to heal herself. Ang unfair daw kasi sa akin na habang nasa relationship kami, ay naghihintay akong maging okay siya. Naintindihan ko naman yon pero sobrang nalungkot ako na biglang natapos yung progress niya. She acknowledged her lapses. Iniisip niya na siya yung problem at guilty siya kasi nakipaghiwalay siya for selfish reasons. Ina-admit ko rin naman yung lapses ko kasi nagiging emotional ako kapag natitrigger ang anxiety ko. Pero I really tried to manage my emotions. Natutunan ko paunti-unti na huwag i-overthink yung mga times na nawawala siya or hindi siya nag-open up. Natutunan ko din na huwag siyang kulitin and let her initiate na mag-open up. I really wanted at least a chance to try again kasi naging confident na ako sa kung paano i-navigate ang relationship namin. But then she stood her ground and I totally lost her. Ina-avoid niya ako ngayon at mas ramdam ko na ang dismissive avoidant attachment behavior niya. Nung una casual pa kami after ng breakup, pero dinilit niya ang mga photos ko sa IG and after a week, binlock niya ako sa ibang sockmed. Gets ko naman na kailangan niya talagang mag-distance sa akin. Nakakalungkot lang na parang wala na kaming pinagsamahan. After the breakup, nakapag-self-reflect ako at marami akong realizations tungkol sa sarili ko, sa perspective niya at sa relationship namin. Ngayon, mas knowledgeable na ako sa avoidant attachment style, lalo na sa dismissive type. At na-realize ko na ganun din pala akong tao dati. It also took me a while to be open. Sa totoo lang, gusto ko pa rin siya. Gusto ko kaming dalawa pa rin. Nagkakasundo kasi kami sa maraming bagay. Maraming kaming similarities at may soulful connection kami. Kung tutuusin, ideal yung relationship namin kasi hindi siya sobrang demanding,
And nandun pa rin yung individuality namin. Nagagawa ko yung hobbies and interests na gusto kong gawin and same goes for her. Gusto ko siya i-pursue but gets ko naman na hindi pa ngayon ang tamang panahon. The thing is, ang sabi niya sa common friends namin ay wala nang chance na magkabalikan kami. Pero parang too early naman yata for her na i-decide yung ganun.